Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao kundi sa bawat salita na nagagaling sa bibig ng Diyos. Atin pong i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Kristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, kabuhayan ng katawan at ang buhay na wala hanggan. Siya nawa. Ating recite ang 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kapuluhan. Alalahanin mong araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. At huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang pagkabasa ng kanyang mga salita. Alright? Kayo po ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible. Okay? So tayo po ay nasa Paul's letter o tinatawag natin mga liham o mga sulat ni Pablo sa mga individual at mga simbahan. At ang ating pong paksa ngayon ay ang kanyang sulat sa mga taga-Pilipos. Okay? So, right? Pilipos chapter 4 verse 13. So ating pong basahin ang talata at ating uh, makita po ang nilalaman ng Pilipos 4:13, ang pinakatema ng liham niya sa mga taga-Pilipos. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So tayo po ay dumulog sa panalangin at tilingin natin sa Panginoon sa gabing ito na tayo po ay samahan sa ating pong pananambahan at naway patuloy na tayo ay magkaroon ng kabatiran sa ating tatalakayin ngayong gabi. Let us pray. Dakilang naming Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa kalakasan na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy na nagbibigay sa amin ng encouragement at patuloy, Panginoon, ng pagtitiwala at pag-asa na meron kami sa iyong mga pangako. Salamat o Diyos sa gabing ito, aming dalangin ang aming mga kapatid na nakatunghay ngayon, nawa ikaw po o Diyos ang patuloy na mangusap sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Yesu Kristo. Amen. Okay? So, ito pong aklat na ito ay ating pong tingnan ang nakaraan at ano po yung nakapaloob dito sa aklat ng mga taga-Pilipos. Ang aklat po ng Pilipos ay isang sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa lungsod ng Pilipos. Isa po itong kolonya ng Roma sa Macedonia. Pag sinabi pong colony, ito po ay para bang extension ng Rome sa Asia Minor. At ito po yung tinatawag nating Pilipos sa Macedonia. Isa pong lungsod. Sinulat niya ito habang siya po ay nasa bilanggaan, migit kumilang na 60 to 62 AD. Naroon siya sa Roma at isinulat niya ito sa mga taga-Pilipos. Sa sulat na ito ay pinasalamatan ni Pablo ang mga taga-Pilipos sa kanilang suporta sa kanyang ministeryo.
at pinalakas ang kanilang loob upang manatiling matatag sa pananampalataya kahit may pagsubok. Isa sa mga pangunahing tema ng aklat ay ang kagalakan sa gitna ng kahirapan dahil binibigyang din ni Pablo na ang tunay na kagalakan ay nagmumula kay Kristo at hindi sa panlabas na kalalagayan. Bukod dito, hinimok niya ang mga taga-Pilipos na mamuhay ng may pagkakaisa, kababaang loob at katapatan sa Diyos. At ginamit niya si Kristo bilang huwaran ng pagsunod at sakripisyo. Isa sa mga pinakatanyag na talata sa aklat na ito ay ang Pilipos 4:13 na ating binasa kanina, na binabanggit doon na ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Okay? So, I can do all things through Christ who strengthened me. Sa kapuan po, ang Pilipos ay isang mensahe ng pag-asa, pananampalataya at kagalakan kahit sa gitna ng pagsubok, na may pagbibigay diin sa pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay. Kung atin pong susuriin ano po ang buhay ni Pablo, si Pablo po ay nag-ikot sa mundo nung kanyang kapanahunan para ipangaral ang mabuting balita. At naroon ang mga paghuhusig, pagtuliksa, at kasama na rin ang pagpapahirap sa kanya. At narito siya ngayon sa Roma, nakabilanggo, na sinasabi niya sa mga taga-Pilipos na mag-alala kayo lagi. Ano? Kung titingnan natin, ay itong si Pablo ay nakabilanggo na nagsasabi na mag-alala kayo. Para bang meron itong kabalintunaan na ikaw mismo ay nagdurusa at sasabihin mo sa amin na mag-alala kami. Sa kabilang dako ay titingnan po natin ang positibo na bagay sa buhay ni Pablo na kahit may pagdurusa at pagsubok, ay hindi ito naging hadlang para hindi siya magalak sa Panginoon. At itong liham niyang ito ay punong-puno ng ah, pag-asa, kagalakan, katiyakan at yung tinatawag nating pananaw sa buhay na anuman ang nangyayari ay manatili tayong positibo sapagkat lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya ay may mga dahilan. Kung mabuti man yan o masama, yan ay para pa rin sa ikabubuti ng mga nagtitiwala kay Kristo. Katulad ni Pablo. At dito natin makikita yung laman ng puso niya na I can do all things. Ang lahat ng bagay magagawa ko alang-alang kay Kristo o sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. So kaya makikita natin dito ang tinatawag na possibility na pwedeng mapagtagumpayan natin o magawa natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo. Yon ang tinatawag nating biyaya ng Diyos, na wag nating kakalimutan na kung tayo man ay magtagumpay sa buhay na ito, ay dahil yon sa lakas na ibinibigay sa atin ni Kristo. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa ating mga sarili na dahil sa ating kakayahan, talino o diskarte ay naging matagumpay tayo. Kung wala biyaya ng Panginoon sa atin, hindi natin makakayanan ang mga hamon, mga pagsubok, mga ah, mga unfortunate things na pwedeng mangyari along the way sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Alright? So ito po yung ating background ng Pilipos. Kaya ngayong gabi ay ating susuriin ang talatang ito at mga practical application na magagamit natin sa ating buhay. Ang ating mahahalaw dito sa talatang ito, pinaka tema ng aklat ng Pilipos. Okay? Tanong pang-analysis, ano po ang pangunahing ideya ng talata?
Alright, ang sagot po natin, pinapahayag ng talata na ang isang tao ay may kakayahang harapin at malagpasan ang anumang pagsubok sa tulong ng lakas na kaloob ni Kristo. Ang implikasyon lamang diyan na makikita natin ay mapagtatagumpayan natin ang mga pagsubok at hirap sa buhay. Malalagpasan natin 'yan dahil nga merong biyaya ang Panginoon sa atin. At ito yung naging diwa ng buhay ni Pablo. At tayo maaaring ganito rin. Kaya ano bang ating hinaharap sa buhay na tila baga napakahirap na mapagtagumpayan, si Pablo ay nagkaroon ng kakayahan na malagpasan ang lahat ng mga suliranin na kanyang kinaharap noong panahon niya na siya ay masugid na naglilingkod sa ating Panginoon. Alright? Ikalawa, ano po yung kahulugan ng lahat ng ito? Okay? Sabi doon, all things. Lahat ng ito. Sa konteksto ng talata, tumutukoy ito sa anumang sitwasyon sa buhay. Kabilang na mga pagsubok, tagumpay, at hamon na kinakaharap ng isang mananampalataya. So hindi ko alam kung ano mga pagsubok ang inyong pinagdaraanan ngayon. Pero sa lahat ng aspeto ng buhay ay naroon ang biyaya ng ating Panginoon. At kung tayo man ay nagtagumpay, biyaya pa rin ng Panginoon. At kung tayo man may hamon sa buhay, maaring tayo tinuturuan at yan ay biyaya pa rin ng Diyos. Kaya lahat tayo ay nabubuhay sa pambihirang biyaya ng Diyos na sobra-sobra. Kaya hindi po tayo dapat na magulimihanan o magkaroon ng mga tinatawag na kaguluhan sa ating isip at tayong nagtatanong ng bakit. Halos kalimitan ang tanong ng mga mananampalataya kapag sila ay nasubok ang buhay, doon nagtatanong ng bakit. Pero kung naintindihan natin na ang mga bagay na nangyayari ay may dahilan at yan ay hindi aksidente, may rason ang Diyos kung bakit meron tayong karanasan na mga ganito sa buhay. Maaring hamon sa atin at tayo tinuturuan na lalo pang magtiwala at magtapat sa Kanya. At kung tayo man ay magtagumpay, ang glorya ay nasa Panginoon pa rin, hindi sa ating kakayahan. So ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng biyaya. Amen. Okay? Ikatlo, ano po yung papel ni Kristo sa kakayahan ng isang tao ayon sa talata? Okay? So, si Kristo po ang nagbibigay ng lakas upang magawa ng isang tao ang anumang bagay na kinakailangan sa kanyang buhay. Alright? So, titingnan natin dito na siya yung pinagmumulan eh. Siya yung merong kakayahan. Sapagkat tayo nakakonect sa kanya, siya yung nagdadaloy o sa kanya umaagos, mula sa kanyang agos, padaloy sa atin. Yung biyayang kalakasan, kakayahan na meron tayo na magtagumpay tayo sa araw-araw na mga pagsubok sa buhay. Dahil kung wala si Kristo, ay wala tayong magagawa. Kahit sa ating mga paglilingkod. Hindi natin magagawa ang mga bagay na ah, gusto nating gawin sa buhay. Pero dahil nga sa ah, biyaya na ipinagkaloob niya sa atin, kalakasan, ay nagtatagumpay tayo. Kaya si Kristo ang dahilan ng lahat ng bagay. Okay? Amen po. Ikaapat, paano naaangkop ang mensahe ng talatang ito sa pang-araw-araw na buhay? Okay?
So, narito po tayo sa daily life, yung ating everyday na buhay. Ano po? Na hindi po araw-araw ay bed of roses ang ating buhay. Okay? Dahil nga po may mga pagsubok, may mga hamon, may mga suliranin, at tayo po ay humaharap sa iba't ibang uri ng mga challenges sa buhay. Kaya yung tanong dito, yung paano naaangkop ang mensahe ng talatang ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Maaaring magsilbing inspirasyon ang talata para sa mga taong dumaranas ng pagsubok na magtiwala sa Diyos at sa lakas na ibinibigay niya upang malampasan ang anumang hadlang. Kaya dito, ang pwede natin gawin talaga ay yung total na pagtitiwala sa ating Panginoon na malalampasan natin ang lahat ng mga pagsubok, mga hamon sa ating buhay. Dahil naroon ang biyaya ng Panginoon sa atin. Kaya hindi tayo magagapi. Kung si Kristo ay naging mapagtagumpay sa mundo ng kasalanan, tayo rin naman ay magtatagumpay. Bakit? Sapagkat tayo ay nasa Kanya at hindi niya tayo pababayaan sa mga hamon ng buhay na dumarating sa atin. Kaya magpapasalamat ka na lang sa Panginoon sapagkat naranasan mo ang mga pagsubok, mga hamon sa buhay at tinuruan ka nito na lalong magtiwala sa araw-araw ng buhay. Tayo po'y humaharap sa mga problema ng buhay, sa pinansyal, sa relasyon, sa pamilya, sa ating mga trabaho, at marami pang bagay, personal. At hindi natin mawari kung paano natin mariresolba. Subalit, dahil sa biyaya ng Panginoon sa atin, siya ay nagpapalakas sa atin, kaya patatag tayo at malakas ang loob na magsabi na kakayanin ko ito sa tulong ng Panginoon. Amen. Okay? The last one, dito sa ating analysis, ano po ang pinapahiwatig ng talata tungkol sa pananampalataya? Ipinapakita nito na ang tunay na pananampalataya kay Kristo, okay, ay magdadala ng lakas at kumpiyansa upang harapin ang anumang hamon sa buhay. So, ito yung implikasyon, yung confidence. Pagka meron kang kumpiyansa o confidence sa puso mo, hindi ka na matutulir o hindi ka na mangangamba sapagkat buo na ang kumpiyansa mo, natutulungan ka ng Panginoon sa iyong mga hamon sa buhay. Amen po. Kung kaya nga, mas lalong tumitibay, lumalakas ang ating pag-asa dahil sa pananampalataya, dahil sa paniniwala na kasama mo si Kristo sa buhay mo. Ibig sabihin, hindi ka niya iiwan, hindi pababayaan. Kaya, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, sa araw-araw ng ating buhay na tila ba parang walang kasiguraduhan pero pag sasagi sa iyong isipan na dahil sa biyaya ni Kristo ang lahat ng ito ay magagawa ko. Ibig sabihin, kung ano man ang mga pagsubok mo, mga problema mo sa buhay, malalampasan mo yan. Amen. Alright? So much for our analysis at mga ilang prinsipyo na ating nakita sa talatang ito. And then, itong ating paksa, yung magagawa kong lahat dahil kay Kristo. Alright? So ano po yung magagawa mo dahil kay Kristo? Ano ba yung pwede nating magawa dahil kay Kristo? Kanina nagbigay na tayo ng mga pahapyaw na bagay, sa mga pagsubok, sa mga hamon ng buhay, iba't iba ang ating kinakaharap. At hindi ko alam kung ano ang mga pagsubok at hamon na inyong kinakaharap ngayon. At dito sa paksa natin na magagawa ko ang lahat dahil kay Kristo. Kaya napakainam na mas makilala natin si Kristo ng lubusan sapagkat
doon nabubuo ang ating kumpiyansa. Kumbaga nga ay nagiging personal sa atin. Hindi impersonal kundi personal sa atin. Si Kristo Jesus na bagamat hindi natin siya nakita ng mukhaan, pero tayo nanampalataya sa Kanya at naniwala sa Kanyang mga pangako, naroon ang ating pag-asa. Alright? Now, tanong, ano po ang magagawa mo dahil kay Kristo? Okay, nawala yung edge. Ano po? Una, ay yung pagtitiwala sa Diyos sa harap ng hamon. Pag sinabi nating pagtitiwala, yung total confidence, yung nabanggit natin kanina, yung kumpiyansa, na hindi ka nagdududa, hindi ka nag-aalinlangan. Okay? Ito yung pwede mong magawa sa harap ng hamon sa buhay. Okay? Kapag nakakaranas ng pagsubok, saan? Sa trabaho. Nawalan ka ng hanap buhay, o ikaw ay ginigipit sa pag-aaral. Tila ba parang kukulangin ng pang-tuition, pambaon, o hinahamon ng mga paksa o subject na baka hindi ka makagraduate o personal na buhay. Ano ba yung personal natin? Maaaring sa pag-ibig, sa kalusugan, na humaharap tayo sa matinding karamdaman. So mga hamon po yan, ano po. At pag tinignan po natin sa ating buong pagkatao, tayo minsan ay nahahamon doon sa mga bagay na tayo ay mahina. The reason na tayo mahina doon, na dumadating yan, doon papasok ngayon ang ating pagtitiwala sa Panginoon para mas lalo tayong tumibay doon sa ating kahinaan. Kumbaga nga, ito ang iyong nagiging lakas. Napagtagumpayan mo, hindi dahil sa iyong kakayahan, kundi sa biyaya na ibinigay sa iyo ng Panginoon para ikaw ay magtagumpay. Maaari nating panghawakan ng pananampalatayang may lakas na ibinibigay ni Kristo upang malampasan ang mga ito. Tandaan niyo mga kapatid, kahit kailan ay hindi magkukulang ang Panginoon sa kanyang biyaya. Sapagkat ito pong panahon na to, nabubuhay tayo sa grace na everything that we have are all grace from God. Grabe ang binuhos ng Diyos na biyaya sa panahong ito. Kaya sa gayon, makikita natin na hindi magkukulang ang Panginoon. Pero pagtatanong tayo, bakit kulang? Okay? Sapat lang. Sapagkat yung kailangan mo lang sa araw na to, alright, na binigay sa'yo ng Diyos kasi yun ang kailangan mo. At ako'y naniniwala na kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan, doon naman siya nagiging masagana. Doon niya binubuhos yung ating pangangailangan. Kung yan man ay kalakasan, kung yan man ay finances, ano man, comfort na kailangan mo, doon pumapasok. Doon ibinibigay ng Panginoon. Kaya dahil kailangan mo. Otherwise, mawawala ka talaga. Pero salamat sa Panginoon. He's always on time. Okay? That's number one. Ikalawa, yung pagpupursigi sa mga layunin. Sabi po natin yung perseverance, yung pagtitiyaga. Yung pagtitiyaga, yung pagpapatuloy sa mga layunin, ano? Sa mga gusto nating gawin sa ating buhay. Tayo ay may mga purpose, ano? Yung mga gusto nating ma-achieve. So tayo ay patuloy lang. Katulad ni Pablo, ang kanyang pagpupursigi sa buhay ay may pangaral yung mabuting balita sa kanyang mga kababayan. Pero dahil nga ayaw pakinggan siya, doon siya pumunta sa mga hintil at siya'y pinakinggan. So, nagpupursigi pa rin siya. Nananalangin, nangangaral, at nagtuturo patungkol sa
Mesyas, na si Kristo nga ang kanilang hinihintay na Mesyas. So, itong practical application natin na sinasabi niya na ang lahat ng ito ay magagawa ko. So, ibig lamang sabihin niyan, naroon yung kanyang kakayahan na magpursige, na sundin yung layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil siya ay pinili ng Diyos na maging isang apostol. At sa kanyang pagiging apostol, ay nagpatuloy siya sa kanyang pangangaral. Hindi siya huminto. At hanggang siya nga ay akusahan ng rebelyon. Alright? At yun, sinintensyahan siya. Napugutan siya ng ulo sa kabila ng kanyang masugid na pagsunod sa Panginoon. Yun ang kanyang tadhana. At yan ay hindi nawala ng kabuluhan sapagkat yung kanyang mga pinangaral hanggang ngayon ay pinag-aaralan natin at sa buong kasaysayan ng simbahan mula nung si Kristo'y umakyat at hanggang ngayon, yung kanyang turo ay patuloy na nagre-resonate, patuloy na umi-echo sa ating panahon. Okay? Now, sa anumang gawain o pangarap, huwag sumuko agad. Gamitin ang pananampalataya bilang inspirasyon upang magpatuloy kahit mahirap ang daan. Right? Wala pong madaling daan. Lahat po ng papunta sa tama, sa totoo't mabuti, dumadaan po sa mga rough road yan. For what reason? Diyan po sinusubok, sinasala kung totoo nga ang mga mithiin at mga layunin mo sa buhay. Sapagkat kung hindi po totoo yan, ay talagang hihinto ka. Kaya dito nangangailangan ng pagpupursige. Kahit nga po sa ating paglilingkod sa Panginoon, ay nire-require talaga yung magpatuloy kasi kung huminto ka, baka hindi ka talaga pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos. Kasi yung mga nagpapatuloy lamang sa Kanya, ang makikita natin na talagang may manifestation na talagang ito ay isa sa mga pinili ng Diyos na maligtas, na maglingkod, at nagpapatuloy siya hanggang sa wakas. Alright? Kahit na ano pang mga naging problema sa buhay. Alright? Tatlo, yung pagpapanatili ng positibong pag-iisip. Paano ba mananatiling positibo ang ating pag-iisip? Alam niyo mga kapatid, kapag nagkakaroon na ng parang ano yan yung bang tubig, yung pagka kinanaw mo, lumalabo. No? Kalimitan, pag malabo na, madumi, parang aayaw mo na. No? Pero dito sa puntos natin, yung magagawa ko, yung lahat ng ito ay magagawa ko, alang-alang kay Kristo. Yung nananatili kang positibo ang pag-iisip sa kabila ng mga pagsubok at mga hamon sa buhay. Tila ba parang nagdidilim ang kapaligiran at ito ang tatandaan natin. Alright? Kung ano ang sinabi sa'yo ng Diyos sa liwanag at kapag dumaan ka sa dilim, hindi magbabago yun. Pareho pa rin yun. Alright? Tayo pwedeng magbago. Kapag tayo ay nahirapan sa buhay, kapag tayo ay hinamon sa ating katapatan at ating pagtitiyaga, ewan ko lang kung mananatili pa tayong positibo na nagtitiwala sa pangako ng Diyos. So may mga sumunod na rin kay Kristo pero nahamon ang kanilang mga kaisipan kung magpapatuloy sila. Kaya yung pagpapanatiling positibong pag-iisip ay isa pong malaking hamon ito. Pero si Pablo ay hindi siya natinag sapagkat nanatili siyang positibo na lahat ng ito'y magagawa ko. Kaya nga hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay, hanggang siya'y pugutan ng ulo,
ay naroon ang kanyang paninindigan na naglingkod sa ating Panginoon. So tayo, maikli lang ang buhay natin sa mundo. So paano nating mapapanatiling positibo ang ating pag-iisip? Sa pakikinig pa lamang ng salita ng Diyos ay huminto na tayo. Paano pa kaya yung paglilingkod? Amen po. So hinahamon tayo ngayon na manatiling positibo. Kasi kung si Kristo ang nagbibigay ng biyaya, ay naroon ang pagtitiwala na magpapatuloy lang ako. At lagi kong sinasabi, tinuturo sa inyo mga kapatid na magpatuloy. Magpatuloy, magpatuloy. Tuloy-tuloy lang. Kasi balang araw, mamamatay ka rin eh. Pero ang maganda, nagpatuloy ka. Hindi ka huminto. Nanatili ka sa positibong pag-iisip sa paglilingkod, sa pagtitiwala, sa iyong Panginoon, dahil yan ay pagsusulit mo balang araw. Amen po. Okay? So sa kabila ng mga kahinaan o pagkukulang, alalahanin, may lakas na nagmumula kay Kristo upang magpatuloy at magtagumpay. So, nangihina ka ba? O kulang ba? Kasi iniisip lagi natin, baka hindi ko nakayanin kasi medyo hina na ako eh. Pero sa tao po na positibong isip, hindi po issue ang kahinaan, yung panghihina. Dahil kung yan ay punong-puno ng kumpiyansa, pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, kung ano mang kahinaan magkakaroon siya, alright? Ay katulad din ni Pablo na pinanalangin niya yung kanyang karamdaman ng 3 beses at hindi pinagaling ng Diyos kasi may purpose ang Diyos. Dahil doon sa kahinaan mo, doon ka pala niya ikaw palalakasin. Ibig sabihin, hindi ka talaga magyayabang eh. Kundi ang ipagyayabang mo ay yung biyaya ng Diyos na gumagawa sa iyo. Alright? O doon sa ating mga pagkukulang. Hindi tayo pwedeng makontento at mapuno kung wala si Kristo doon. Alright? Lagi po tayong hungkag kung hindi si Kristo ang naroon. Alright? Kaya kung titingnan niyo mga kapatid, narito ako ngayon sa lugar na to, nariyan kayo, ay hindi dapat maging kahinaan o kakulangan na kumbaga nga ay wala tayong pastor at malayo yung pastor natin. Pero ang Diyos, ang Panginoon ang ating pastor. Ako ay under shepherd lang. Ang ating Panginoon ang siyang tunay na pastol na nagpapastol ng ating kaluluwa. Kaya nga mga kapatid, kung inyong titingnan na tayo ay dumaranas ng mga hamon, pagsubok, iba't ibang suliranin at ating kahinaan, yung kakulangan natin, para bang iisipin natin paano kung maglilingkod nito. Pero tanda natin mga kapatid, ang Panginoon laging pumupuno. Siya nagbibigay ng lakas sa ating mga kakulangan. Dahil siya ang ating pinaglilingkuran, hindi tao. Okay? Kaya hindi siya magkukulang. Kaya pagka nakita mo yon, yung positibong kaisipan mo, na may layunin ito. At alam ko ang biyaya ng Panginoon ay nasa akin. Alright? At yun, makakapagpatuloy ka at magtatagumpay ka. Alright? Ika-4, huling puntos na po natin ito. Yung pagpapalaganap ng kabutihan. So titingnan natin si Pablo, na bagamat siya'y nakabilanggo, ang kanyang sinasabi sa mga taga-Pilipos, rejoice in the Lord always. Again, and I say rejoice. Grabe po yan, na parang may kabalintunaan pag inisip mo. Yung magalak kayo sa Panginoon lagi. Sinasabi ko sa inyo, magalak kayo lagi. Paano ka magagalak kung ikaw'y nakabilanggo? At yan po yung tinatawag na
sa kabila ng mga pagsubok sa buhay at mga hamon, ay nakukuha pa ng mga taong ganito na magpalaganap ng mabubuting bagay. Yung positibo na pag-i-encourage mo, pag-admonish mo o yung pagbibigay mo ng payo sa kanila na magpatuloy. Okay? So yan po yung ginawa niya pagpapalaganap. Katulad ng kanyang mga liham na to sa mga simbahan. Hindi ba yan ay pagpapalaganap ng kabutihan na nagtuturo ka ng mabubuting bagay? Sa halip na ma-discourage, magpatuloy kayo sa Panginoon. Kasi, ano din yan para lamang yan, panahon. May tag-ulan, may tag-init, may tagsibol, may taglagas. So, ganun po yung season. Ngayon, kung napataon ka sa panahon ng tag-init, talaga po mahirap yan. Pero tandaan natin, may tag-ulan. So, hindi po lahat ng panahon ay kahirapan. Meron ding kasaganaan. Ngayon, tuturo natin na normal lang yan. Kaya tayo, kung may dumadating man sa buhay natin mga problema, hindi po yan ang katapusan ng daigdig. Hindi po yan ang katapusan ng buhay mo. Bahagi lamang yan ng mga disenyo ng Diyos sa ating buhay na tayo ay magpatuloy at tingnan natin na ang Diyos ay hindi magbabago sa kanyang mga pangako. Kung anong sinabi niya sa inyo sa liwanag, pag dumaan ka sa dilim, hindi magbabago yun. It's the same. Okay? So, ano ba yung pagpapalaganap ng kabutihan? Dahil sa kalakasan mula kay Kristo, maaaring maging instrumento ng pagmamahal, pagtulong sa kapwa, at paggawa ng mabuti sa lipunan. So, yun po ang pwede nating gawin. Okay? Itong mga bagay nito, yung patuloy ka pa rin magmahal. Patuloy ka pa rin tumulong. Patuloy ka pa rin gumawa ng mabuti sapagkat yun ang nararapat. Amen po. Okay? So, ano bang hamon natin dito ngayon? Kaya mo bang magtiwala sa Diyos sa panahon ng pagsubok? Kung tayo magiging katulad ni Job, wala tayong problema. Talagang nagtiwala siya sa Panginoon. Katulad ni Pablo. Alright? Ang kanyang kalakasan, nagawa niya lahat ng bagay. Ang lahat ng ito'y magagawa ko. Alang-alang kay Kristo. Kaya mo bang magpatuloy? Pag may mga problema at may mga hadlang? Malinaw ba ang pag-iisip mo? Kasi yung mga nadidiliman ng isip, ang gustong gawin yan, ayaw ko na, suko na ako. So, tingnan natin. Dahil kung malinaw ang isip, positibo yan. Positibo sa mga bagay na tama, totoo at mabuti. Kapag lumabo ang isip niyan, titigil yan, hihinto. At yan ay nangangahulugan lamang na hindi ka talaga pinili ng Diyos. Pero kung ikaw ay nagpapatuloy, nagtitiwala sa Diyos, malinaw ang isip mo na tama ang ginagawa mo na maglingkod sa ating Panginoon. Kaya mo bang maging instrumento ng pagbabago? Mga kapatid, yung konting ripple, pag nagpapatuloy yan, lumalaki po yan. Nagiging ipo-ipo yan. Ibig sabihin, hanggat tuloy-tuloy na umiikot yan, malaki po ang nagagawa nitong kapangyarihan sa pagbabago. Kaya patuloy lamang po tayo sa Panginoon kung gusto natin na magkaroon ng changes ang ating buhay, ating pamilya, ating lipunan, ay tuloy-tuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon at maglingkod sa Kanya sa may mga positibong kaisipan na tayo ay tinawag ng Diyos na magbigay ng kalwalatian at maging masaya ang buhay. Amen po. So katulad ni Pablo, sabi niya na ipagsusulit niya kay Kristo yung kanyang ginawa. At ganoon din naman tayo.
na ipagsusulit natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga ginawa sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen po. Okay? So, sana ay meron po tayong natutunan ngayong gabi at may apply natin ito sa ating buhay. So tayo po ay dumulog sa panalangin at hilingin natin sa Panginoon na tayo po ay samahan lagi niya. At naway na magpatuloy tayo na matuto, mag-aral, sumunod, maglingkod. Right? Kung kayo po ay napagpala, pwede po kayo magbigay ng inyong mga kaloob sa ating kapatid na Merlinda. Ano po? Siya po ang ating tagalikom ng ating mga pinagkakaloob. At yan po ay magagamit po natin sa gawain. Ano po? So, okay? So let us pray and pray for our mga kapatid na nakatungay ngayon. Pag-pray po ninyo ang inyong sponsor, lalong-lalo na po doon sa ating mga scholar, na po ay magpatuloy pa rin siya ng paglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. Alright? So, tayo po ay nananalangin lamang. Yan po ang masasabi ko sa inyo. Kaya pag dumating naman ay aking binibigay agad po sa inyo yan. Alright? Let us pray. So, dakilang Diyos, maraming salamat po sa aming mga kapatid na nakatunghay ngayong gabi. Ano man po mga problema na kanilang mga pinagdadaanan, mga pagsubok, magagawa nila kakayanin nila itong mapagtagumpayan. Sapagkat naroon ang kalakasan na ibinibigay mo sa kanila. Kung walang biyaya, Panginoon, ay talagang hindi namin mapagtatagumpayan. Subalit, naroon ka, kasama ka namin, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinababayaan. Kaya magpapatuloy kami, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Magtitiwala, O Diyos. At malinaw ang aming isipan na tama ang aming tinutumbok na daan patungo sa iyo, Panginoon. Kaya aking dinadalangin, O Diyos, ang aming mga kapatid na anuman po ang kanilang pinagdadaanan ay maging klaro sa kanilang puso't isipan na ang lahat ay may dahilan sa kanilang buhay kung bakit nangyayari ang mga bagay na hindi inaasahan. Pagsubok, mga hamon, problema, napagtagumpayan mo, Panginoon, ang lahat ng iyan. Kaya mapagtatagumpayan namin ang lahat ng to sa tulong ng iyong biyaya. Pagpalain mo ang aming mga kapatid na magkakaloob, nawa po'y patuloy mo silang pagpalain. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and Amen. Alright? So atin pong awitin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa't ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa't subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi po sa inyo lahat. Naway magising kayo ng aga at handa kayo ng Diyos ngayon para sa kinabukasan. So God bless you po at magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Aking reminders po, ano po, on this coming Sunday, ay speaker po ako sa Shepherdton Presbyterian Church. Pray for me and also yung pong ating worship on this last Sunday, yan po ay naroon sa YouTube. Aking pong ililig kayo dun sa recorded sermon na yan. Okay? Medyo English pero I believe na inyo pong maunawan kasi global English po yung aking gamit, hindi po Australian English. Ano po? Okay? So God bless you po and see you po. And then meron po akong mga e-books na ina-upload, yung mga audiobook. So if you have time, pwede rin po kayong makinig dyan. Pero dahil ito po ang ating passion ng patuloy na mangaral, pagpalakas, at patuloy na magturo ng salita ng Diyos. Kaya
Hindi po ito puwedeng hadlangan, ano po. Hangga't tayo merong lakas at biyaya na galing sa Diyos ay ang lahat ng 'to ay magagawa ko dahil kay Kristo. Alright? So, God bless you po and see you po on next Sunday.